React muna po tayo sa mga ilang larawan bago po tayo tutungo sa mga napakaganda reaction video natin. Ayan po mga ka-reaction, ang isang sundalong kanin kinaladkad nung panahon siya po ay nauulol na meron siyang prinsipyo. Meron daw po siyang prinsipyo dyan. Ang prinsipyo niya dyan, nagkawala niya tayong mga tuwalya, mga punda doon sa Oakwood. Ito pa ba ito, gusto yung makita yan, parang asong ulol. Parang asong ulol, hindi ko sinabing asong ulol, si Trililing. Parang asong ulol na kinakalat ka siya dyan, para siyang baliw. Para siyang baliw, di ba? Mga reaction. Tapos dito naman, yan talaga, certified. Hindi ko sinabi certified na asong ulol. Certified siya na na-disbar. 2 beses siyang na-disbar. Siya po ay si Larry Gadon, na numpa bilang Philippine Coast Guard Auxiliary Rear Admiral na may 2-star sa balikat at mga kareaksyon, halimbawa isa kang Coast Guard siya yung second in command mo, Rear Admiral, anong gagawin mo? Jump overboard? O di ba, magsuot ng life jacket, iwanan si Larry Gadon! Diba? Ang ating pambansang BOBO, Bobo! Oy, Gadon! Larry Bobo Gadon! Sasaludo tayo kay Gadon. Ay, wag na, ba't sasaluduhan ko yan? Hindi ako sumasaludo sa isang Bobo! Yan naman, ito po siya, si Erwin Inayupak Tulpo, mga kareaksyon. Trillanes Dawit sa 245 million ghost project noong panahon ni Pinoy. Ilan sa mga project niya di umano is yung pailaw na inahanap ng COA dahil wala umano itong may pakita ayon kay Senator Erwin Tulfo. Yan. Meron ding ghost project yan Lagayan ni Abnoy ni Abnoy. Silang dalawa niya ni Pinky Lacson, nalaga sila ni Abnoy. Yan, putang ina, si Bobo! Sumaludo sa isang Bobo! Diba mga kareaksyon? Ano ba naman yan, talagang nasisiraan na ba ng bait ang gagawing Rear Admiral yan, gagawing 2-star, bigyan nyo ng 15 star, pati yung mukha niya, yung lahat, pati yung niya, tumbong, bigyan nyo ng star. Oo, di ba? O yan naman, dito po nagsimula lahat ng katarantaduhan. Ayan, niregaluhan po ni Bongbong Marcos. Sino ba nagbigay ng regalo dyan? Basta dyan, nagkaroon ng butulan dyan. Oo, dyan dyan po ipinanganak yung panahon na nabudol si Sara Duterte. Naku, yan po mga karya. Dapat makulong sina Martin Romualdez at Saldico. Dapat sa ordinaryong city jail sila para maramdaman nila ang hirap makulong. Yan, kulong mo. Ang ayaw ko lang kay Mayor Magalong, hindi siya umaatin pag si Senator Marcoleta Blue Ribbon Committee. Ba't ayaw mo si Marcoleta? Takot ka ba? Takot siya kay Marcoleta, sorry naman. Yan, mga kareaksyon. Marcos Jr. muling nangarap. Muli nating pinagtitibay ang ating pangarap. Bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Katarantaduhan naman yan. Oy, Bongbong. Katarantaduhan, patapos ka na. Paalis ka na sa gobyerno. Ano na naman yung pinagsasabi mo dyan? Wala ka pang... Ilan na bang nagawa niya? Di ba mga kareaksyon? Ito naman tayo dito sa picture na ito, mga kareaksyon. Meron po ako ipapakitang litrato sa inyo, mga kareaksyon, Meron po ako ipapakitang litrato sa inyo. Ito. Mga kareaksyon, naniniwala po ba kayo na si Bongbong Marcos ay isang tinatawag nating yung walang kwentang presidente? Inutil na presidente. Bakit mga kareaksyon ito po? Tingnan po natin ito, mga kareaksyon Ito ba yung sumisimbolo sa isang inutil na presidente? Pag-comment nga po sa comment section na mag-comment kayo, inutil si BBM, ganon. Kung naniniwala kayong inutil si BBM. Bayani si Pangulong Duterte, ayun. I-comment po ninyo Ito po mga kareaksyon basahin po natin. President, pangakong 40,000 classroom pledge before end of term. Bago daw po matapos ang kanyang term, ang pinangako niya ay 40,000 na classroom. Mga ka-reaction, sa 2022-2024 ay nakakapagpatayo pa lang sila ng 14,825 classroom. Nako.
Realidad po to, completed ha. Ito. Kaya lang mga ka-reaction, 2022, ito ang realidad, kaya nilang ipatayo 14,000. Pero ang classroom pa lang, sabi ng COA, 2023 ay 192. Yung 2025, 22. So ibig sabihin, yung realistic na pwede nilang itayo is 14,825. Sa 40,000 na nangarap si Bangag, nangarap siya na 40,000 classroom, ang realistic daw from 2022 to 2024 is 14,000 lang. Pwede pwede, realistic. Pero ang nagagawa pa lang from 2022, 23 hanggang 2025 ay nasa 124 pa lang. Ay 214. Ako, 214, hindi pa nga umabot ng 300. Ito naman, ito po yung accomplishment ng isang bangag. Ang accomplishment ng isang bangag, 214 classroom sa loob ng may 3 taon. Bangag nga eh. Bangag sa kapangyarihan. Ito naman, ang accomplishment ng isang bayani na tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas ay ito po, completed, total completed from 2016 to 2022 is 144,925. Completed po yun. Average per year, 24,000 classroom per year. 24,000 classroom per year. Merong mga fake news dyan yung politika ngayon. Sinasabi nila marami na pagawang classroom si Bangag. Ayan ang katotohanan. Total completed classroom ng Pangulong Duterte from 2016 to 2022, 144,925. Classroom DPWH 2021 report. So, yung average per year is 24,000 classroom per year. Si Bangag, ang pangako niyang 40,000 classroom pledged before end of term, nakakatapos pa lang siya ng 214. Hindi ka ba maiiya niya kung supporter ka ni Bangag? Hindi pa kayo nahihiya mga supporter ni Bongbong Marcos? Ang layo. Ninakaw eh. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya? O talagang walang hiya na kayo? Yan, laklakin ninyo yan, di ba? Ang galing. Ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid. Natapos nga sa previous administration, kaya nga, bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon, ba? Hindi, Lumang tugtugin na yan. what we mean, sir, is that Sino ba yung taga Mindanao na ano mo dito? Region 10. Region diba? 10. What is your name, sir? Grabe po yan mga ka-reaction. Meron pong namatay na isang engineer yata. Ngayon, namatay siya kailan lang. Ngayon, itong mga tao na to, yun daw project ay nung panahon pa ng Pangulong Duterte. Ngayon, binabalik po nila. Namatay ngayon eh, hindi naman noon eh. Di ba? Ano muna tayo? Intro muna tayo. Asa si Erwin? Erwin, eto na. Pangulong Duterte muna. Ito po yung bagong intro natin. Napakalupit po nito mga kareaksyon ha. Itong mga sundalo na to ha. Hanggang kailan. Sabi nga ng Pangulong Duterte, hanggang kailan nyo kayang pagtisa na paglingkuran ng isang bangag o drug addict na presidente. Ito. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Yun. Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yun. Pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? You're right. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Ako, mga Marcos! Walang hiyayan! Tarantado ka, Marcos! Okay na, Marcos!
Nako mga karyasa, talaga lagi mainit po ang ulo ng judge na yun. Judge po di umano yun eh. Pagka muna natin mga karyasons si, si Senator Cayetano ito mga kareaksyon patungkol dito sa pagbabalik po ni Senator Pinky Lacson para maging Blue Ribbon Committee. Meron pong merong reaksyon o opinion itong si Senator Cayetano. Alan Peter. That's why I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction. Papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Diba? Yun. Lahat na lang ng at saka yun nga, bakit pagka oposisyon, insertion. Pag administrasyon, amendment. Pag oposisyon, credible yung witness. Pag administrasyon, hindi credible, the same witness. Yun. So napaglalaruan tayo, and I'm fed up with being played around with, di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga kurap. Naku. So sana magkaroon ng opposition administration na pag-uusap on how Yun. to address this corruption issue. Sa maraming bansa na nayuyugyug ng matinding krisis, nagkakaroon po yan ng mix na cabinet or coalition government. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. No. Ang hinihingi natin, maging patas. So, Tama. halimbawa, representative ng opposition sa ICI. Sa lahat ng independent commission na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., meron parating pwedeng i-recommend ang opposition. So, yun lang po sa akin. Marami tayong pwedeng pag-usapan na suggestions. Hindi lahat ng suggestion namin ay perfect. Hindi lahat ng suggestion nila ay perfect. Pero dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa Tama. na yung mastermind ay makasuhan, Tama. makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Oo. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ang mga oposisyon. Tama. So, sana hindi yun ang official na direction. Justice, una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam Yun. nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva Opo. and sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman siya representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng SIBAC Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon, o yung party list na yun, ang noon ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI, mayroong report na binigay sa amin o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? Fake, yan sinasabi, forged yung signature. Okay. Now, since we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? The Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Oo, ina-XR yan. Mayroon pa silang mga, parang sinusum yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So, doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinismiss ko yung administrative case.
Oo, doon. na-reverse na baliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng SIBAC, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista. Alright. Oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa SIBAC, kundi sa Buhay Party List. Ganun po ba yun? Buhay Party List. So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List, ipangalan ni Senator Joel Villanueva, nung siya ay congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Finor's signature. At there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Yung pala eh. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Di ba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? On record, na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Di ba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? So, doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para daw pong mysterious, secret, yung pagkakadismiss noong, o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So, nandun sa system, na-dismiss ko yun, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva. So, hindi ko alam bakit sasabihin na sikreto kong ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Na lahat nakabuyang-yang. Opo, hindi naman ibig sabihin yun, Ombudsman, na lahat to ng desisyon kailangan nyo ilathala, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya pa kayo sinasabi na... O depende kung makuha ng media. Oo. O depende. Alam mo, Weng, alam nyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Never nagpa-interview ako saying that I just promulgated the decision recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Ginawa sa buhay ko yun. Opo. Pero pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure whether the respondents are really guilty because on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause for purposes of filing an information in court. Pero sa husgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi probable cause. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. Bakit ako magpipiesta? Pagpipiestahan ko isang tao na ito si Juan de la Cruz ay may kasalanan na nakaw. At this point, Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na ng Office of the Ombudsman, na-reverse yung dismissal order, tapos na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arraign. So, walang double jeopardy kung sakali. But, pwede pa siyang buhayin ulit? Ewan ko, kasi wala akong alam na motion for reconsideration from my denial of the MR, from my granting of the MR, noong 2019, wala na ako alam na final pa na MR. Ngayon, Pero open for MR pa yun at that time, di ba?
ano na, ilang 19 to 25, ilang taon na yun, di ba? Oo. Tapos na ba may prescripted period? Oo. Hindi ko alam kasi kung kailan nangyari ito, kasi 2016 ito final, di ba? Yes, opo. Kung 2016 final ito, hindi ko alam kung nag-prescribe na yung offense. Oo. Oo. Pero ito, Justice, may sinabi din sa discussion noon ng mga senador sa plenary, nung inisyu ang dismissal order kay Senator Villanueva, nagdebate sila eh. Ang sinasabi, sa ilalim ng Ombudsman Act, hindi rin daw po sakop ng Office of the Ombudsman ang mga mambabatas at yung mga impeachable officials, hindi yun kasama sa poder ninyo para disiplinahin. Kasi meron daw silang inherent sa kanila yung pagdisiplina sa sarili nilang miyembro. Tama po ba yun? Tumpak na tumpak. Tamang-tama. Kasi nakalagay yan sa Constitution yung mga impeachable officers. Opo. Wala kaming karapatan magdesisyon sa administratibo na kaso ng isang congressman o senador. Wala. Only on the criminal aspect of the case. So wala kaming karapatan magsabi na ito ay guilty of gross misconduct. Wala kaming jurisdiction sa kanila sa administrative cases. Only in criminal cases. Ombudsman. Ayun sa akin yun. Ako gusto ko balikan ng Ombudsman. Yung pong nakita nyo ho, kasi may nagpresenta, NBI nakita na yung signature ay forged. Yung bang ebidensya na yun, impormasyon na yun, nung panahon nyo lang naipresenta o panahon pa nung napalitan nyo si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naipresenta na rin ho ba yung pagiging peke ang kanyang signature? Hindi ko masyadong maalaala, pero parang ang tingin ko yung depensa ng Buhay Party List at SIBAC ay niraise na yata yun. Hindi naman sa Buhay Party List. Pero the fourth signature, hindi ko maalaala. Kung yan ay niraise doon sa original preliminary investigation. Hindi ko maalala eh. Tagal ng panahon yun eh. Oo, kasi tinatanong ko yun kasi baka lang yun ang nakita yung basis wala doon sa una kaya binaliktad nyo. Hindi pala ito na pero ba Justice, doon sa aspeto ng hindi nga sakop ng Ombudsman, dapat hindi na na-issue yung dismissal order, ganun ba yun, Justice? Dapat sana, di ba? Di man na kami pwede mag-dismiss ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado eh. Opo. Criminal, pwede namin silang filean. Yes. Parang naalala yung pilaf cases nila Senador Jingo Yes. Sana sila magagalit sa akin. Opo. Criminal case lang file. Wala namang file na administrative case. Dinismiss sila from the service. Wala eh. Alright. Oo. Justice, maraming salamat sa oras at isalinawan natin ito lahat. On your side. Nakuha namin yung side po ninyo doon sa sinasabing secret na decision po ninyo. Wala akong sikreto, alam mo yan. Yes, sir. Hindi nyo trabaho mag-anunsyo ng mga naging decision ninyo. Depende yung kung makakalukay talaga namin mga media, di ba, Ombudsman? Ako ay magbo-volunteer na spokesperson. Ngayon nga, nag-aaral ako maging reporter para yun ang aking maging sideline ngayon kasi wala na akong sweldo. Agaw mo pa kami ng trabaho. Ay, hindi. Si Alan Gatos ang nakagawa ko. Okay. Justice, thank you ha. Ingat po kayo. Salamat po sa oras. Nako, mga reaction. Kawawa naman si Bonjing Remulla yun, no? Oo, yung pangarap niyang maging bayani ni Tambaluslos. Joel Villanueva, kaugnay ito sa dating kaso ng binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa dating kaso. Bakit binawi? Bakit binawi mo? Ba't kumambyo ka, Boying? Ba't kumambyo ka? Sige, bira ng bira. Kumambyo ka eh, walang ganyan. Senador sa pork barrel scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Kapatid, bakit nagbago ang desisyon ni Remulla?
Jiggy, hindi na raw susulat si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Nakumpirma kasi ni Remulla na binaliktad pala ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa kaso ni Villanueva noong 2019. Taong 2016 nang ipinag-utos ni nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Villanueva dahil sa kasong malversation of funds at falsification of documents kaugnay sa pork barrel scam. Pero gate ni Remulla, tila isinikreto ang pagbasura ni Martires sa kaso dahil hindi umano ito na i-publish. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na naibasura na nga ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2019. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba? Sinisisi mo si... At Camila, ano naging reaction dito ni Senador Villanueva? Jiggy, nanindigan si Senator Villanueva na ibinasura na nga ng Ombudsman ang dati niyang kaso na yan. Naglabas pa ng mga resibo si Villanueva, kabilang dyan ang dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019 nakalagay na dismiss ang kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang na maanumalyang paggastos sa 10 million pesos niyang pork barrel fund noong siya'y partyless congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na wala siya nakabinbin na kasong kriminal at administratibo hanggang noong Setyembre. At kakasend lamang ito ng opisina ni Villanueva. Pinakita rin niya na nagpadala mismo ng sulat ang Ombudsman sa Senado noong 2019 para iparating sa kanila dito nga sa pagbaligtad ng desisyon sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Villanueva, inasahan na nila ang ganitong uri ng harassment. Idedemanda raw niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang dating kaso. Gate naman ni Remulla, walang ginagawang harassment kay Villanueva. Kabilang din si Villanueva sa mga senador na nadadawit sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Video. Ombudsman, kung saan nakalagay na wala raw probable cause. Pag ni Senador Joel Villanueva na harassment, ang plano sana ng Ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating Ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong Ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano.
I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Tama na, tama na. Ha? Kung sino talaga ang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May testigo na. Sino kaya yun? Oh. Sino ang source ng balita na yan? Aba, Ako, matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ha? Sana. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas? So it's either congressman, buhay yan, buhay. senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Oho. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin sasabihin. Sige. Nako. Kasi baka exciting ito. ma-preempt. Ha? Exciting ito. Sige. Ito ang dito, ha? Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Oh. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya? Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya Nako, kung sino yan? paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tinong mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming insertions, etc. irregularidad ay yung 19th Congress. Nako, sino Kung yan? ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon nakapwesto, pwedeng ito yan. Diba? Oo nga, no? Oo, pwede. Oo. Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mambabatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong lilitaw talaga. Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Nako po. Yan na. Ayan, no? Ayan, no? Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa amin. Yan, no? Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Nako po. Early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. Nako. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Sino yan? Siyempre, sa alam niya, no, ha? Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na. Sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo, yung ombudsman may gagawin ito talaga sa kagaganda ng bayan. Kaya lang, teka, may pasubali pa. May kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all. Ang sabi niya rito, wait a minute. Kaping mainit. Bago mo sabihin yan, kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera mula sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution agad din. Restitution muna. Umamin ba siya na
magkano ang nakulimbat niya, ganun ba ibig sabihin? Ay, sabi niya kasi dito, Oh. kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, good gesture niya, ano naman, oh? At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Oh. Plea bargain sa plea bargain, Yes, di ba? plea O kaya, bargaining agreement. Oh. Mas mababang kaso na lang Okay. ang ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Hindi. Natalo. Taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Oh, Di ba? hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, oo. Pwedeng taga Bicol Na na nakatira may sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan eh. Ito kaya si Saldico, Jen? Saldico? Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? Sa malayo eh. Sino kaya ito? Naku, ang problema po dito ay yun nga, yung... Alam ko na, may idea ko dyan, Nason. May idea. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga diskaya, nagsasabi lagi ng pangalan. Ang kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Sino? Si Batman. Batman? Batman. Yan ang tinatawag na alias Batman ng Kongreso. Kongreso, yes. Alam ko yan. Sino yan? Kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. Yan ay kapartner ni Ruben. Ruben Padilla. Si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Sino yan? Parang naalala ko na may ganyang tinatawag. Ano? Batman and Robin. Oo nga. Si Batman kasi, ewan ko lang kung yan nga, yung Marvin Rillo, Nelson. Dating congressman yan, na tinalo ni naku po, Bong Suntay. Oo nga, sa maikling, konting lamang. At saka yung Marvin Rillo ay minsan na nabanggit ang pangalan yan eh. Hindi kaya siya? Baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Nanonood lagi sa atin yan eh. Hintayin natin. Siya kaya ang tinutukoy ng Secretary Boying Rimulya. Unfair naman, napangalanan natin, Jen. Wala namang binigay na pangalan. Totoo, baka nga, no? Sa Kasi bagay, sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay, Jen, kung sa Quezon City, di ba, halimbawa, mag-zero in nila tayo Quezon City, na dating congressman o dating mambabatas, sa tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Natalo lang siya, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Incumbent pa rin. Yung Ralph Tulfo, congressman pa rin. Oo nga. Marvic, Marvic dito sa Puliat, incumbent pa rin, hindi natalo. Yung Mitch Cahayo naman, Caloocan yun, di ba? Yun. Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, congressman pa rin na ngayon. Ang napalitan lang talaga yung Marvin Rillo, wala, ang nalaglag. So yan na talaga? Hindi ko sinabi. Base sa clue. Kung ang pagbabatayan natin. Pero again, yun ang naman hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, it's either, kasi mamabatas, ha? Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English, congressman. Tinagalog na kasi, mamabatas, eh. So, it's either senador ito. Kung senador naman na taga Quezon City, hindi ko lang alam si Senator Grace Mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Wala namang senador dyan na nabanggit eh. Wala Na ba? involved sa flood control, di ba? Na taga Quezon City at dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. Yun na nga. Cavite yun. Ba't naman ito kasi Secretary Boying, parang daig pa yung mga nasa service. May blind item pa. Baka kasi hindi matuloy. Siguro nagpe-playing safe siya. Ganon? Hindi, parang siya pa nagbigay na kondisyon eh. Willing na lumabas eh. Diba? Ang ginawa lang niya, sinabi, teka lang, magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, plea bargaining agreement, parang ganon. Yun nga. Diba? Oo. Ay kung sinabi, sige, anytime.
Ay kung yan ay nasa isang hearing, di ba pinaamin niya. O ikaw ba? Opo, magsasabi na po ako. Etc. Sino yung mga yan? O ikaw ba, nakabahagi ka? O pwede, willing ka ba? Kumbaga, under oath na to. Isa tagpo na, nanonood na tayong lahat. O willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ano ay isauli na sa kaba ng bayan? Ay di, pasok na sana. Di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon at hindi pa binabanggit ang pangalan, paghihinalaan ka patuloy ng tao dyan. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ho nagtuloy Hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, 1 billion. Sabi ko, kalahati lang Di ba? Kasi nga, yung pagsusuoli ay dapat dumaan sa korte din. Yan, korte magsasabi. Hindi kayo magtatawaran Paano dyan. kung sabihin ng korte na maliit pala yan? Di ba? Di, ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Diyan natin makikita, Jen, yung sinasabi nila na mauuna yung restitution. Kung talagang kaya nilang gawin. At kung papayag nga talaga yung kung sino man yung witness na yan. Di ba? Well, hindi po namin tinitiyak na si Kong Marvin na guest lang po namin yon. Base sa clue. Base doon sa clue. Na ibinigay ng ombudsman. Baka mamaya lumabas na naman sa social media. Natuklasan ng 2 anchor ng Net25. Sigurado na yan. Di ba? Baka ganun lang lumabas. Pinagpapauna na po namin Siyempre, pang-viral yan. Natuklasan na pala tunang sa ganang mamamayan Net25. Ito pala. Ito pala si Congressman Marvin. Nako, disgrasya tayo. Wala po hindi po namin kinukumpirma yung bagay na yan. Tinitingnan lang natin batay doon sa mga clue na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Nako, mga kareaksyon. Masyado rin kasi si Boying Rimulya, mga kareaksyon, masyado siya kasi pa-showbiz. Pasikat, kaya minsan nalalaglag siya sa sarili niyang patibong. Naglagay po siya ng patibong kontra sino ba itong pinapatibungan niya? Si Joel Villanueva. Maya-maya, after few hours, hindi pa nakakaabot yung 24 hours, siya na yung umaatras. Pinagtatawanan ka lang na Villanueva dyan. Oy, Bonjing, obvious man. Siya po si Obvious Man Bonjing Rimulya. Given all the testimonies na narinig ng taong bayan doon sa mga nagdaang hearing patungkol nga po dito sa flood control scandal, sa tingin po ninyo, attorney, pwede na yung gamitin para may maipakulong na dahil nga batay sa mga lumalabas na mga surveys, gustong-gusto ng naiinip na rin yung mga tao. Maraming maging yung business group nagsasabi, naiinip na sila dahil hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan, wala pang naipapakulong dahil nga po dito sa flood control scandal. I will give you an example sa case ng mga Diskaya. Base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yung kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Pero yung tanong, di ba nagsabi rin yung Diskaya, may mga mambabatas na nanghingi sa amin ng pera. In-enumerate nila yung mga mambabatas. Then sabi nila mag-apply kami ng witness protection program o pwedeng maging state witness. Yung tanong, pwede ba yan, yung nakalap na ebidensya, pwede ba yan magamit laban pati sa mga mambabatas? Yung sagot, pwede. Pero ito ba'y sapat para lumakas ang kaso? May duda ako dahil sinabi rin ng mga Diskaya na kung hindi kami isinali sa witness protection program o hindi open ng gobyerno sa pakikipag-areglo sa amin, hindi na kami magko-cooperate. Kung na-file na ito sa kaso at hindi mag-cooperate yung Diskaya na ituro yung mga mambabatas na corrupt,
Sa tingin nyo, uusad yung kaso laban sa mga mambabatas? Yung makukulong, yung diskaya lang. Yung makukulong, yung district engineers lang. Yung makukulong, yung taga-COA lang. Masasalba yung mga mambabatas kasi hindi na ipapatuloy ng diskaya yung kanilang testimonya. Kaya importante rin yung determination ng gobyerno na kung gusto nilang madamay sa kaso yung mga mambabatas na sa tingin natin ay mas may malaking kasalanan dahil ang mga public officials, lalo na yung elected, nanumpa sila na dapat maging malinis yung kanilang opisina at ipoproteksyonan nila yung konstitusyon, nanumpa sila na hindi sila magiging corrupt, compared yung sa contractor na wala namang sinumpaan na hindi sila magiging corrupt. Sa tingin natin, dapat madamay sa kaso yung mga mambabatas na sangkot sa anomalya. The only way to do that is if there is a plea bargaining o may pagkasunduan o gawing state witness yung mga contractor. Pero ako personally, if you will ask me, sang-ayon ba ako na gawing state witness yung mga contractor, I would say na the maximum na dapat ibigay lang natin sa kanila, plea bargaining. Ano yung difference? Kung state witness, wala talagang kulong. Pag plea bargaining, mag-aareglo kayo na pababain yung sentensya. So let's say instead na life imprisonment, sabihin na lang, sige, basta magpakulong ka lang ng 6 years and 1 day. Kasi hihingin talaga ng taong bayan na may kulong ka eh. Pero additional condition, isole mo yung certain amount sa gobyerno. Whether it's the full amount or a certain percentage. If you will agree to that, na may kulong ka rin, pero mas mababa, makalabas ka pa balang araw at magsoli ka ng pera based sa areglo, pwede yon sa opinion ko. Para mag-cooperate sila na ituro yung mga kasama nilang sangkot na nakaupo sa matataas na posisyon. Opo. Attorney, siguro mensahe po ninyo sa taong bayan sa gitna po nitong corruption issue na hinaharap po ng ating bansa ngayon. Naging commissioner ako ng PACC, no, ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alam ko po ang problema sa laban sa korupsyon. Alam ko rin po ang kahinaan ng investigation process. Yung pinaka-problema ng mga investigador ay dahil takot o ayaw masangkot yung mga nakakaalam sa katiwalian. Nakatikim or nakapikit yung mata natin at ayaw natin magsalita kasi napakahirap po na magtestigo. Buhay natin nakataya, saka po mababago ang buhay natin. Pero sa mga nangyayaring katiwalian na talagang sobra na, kung gusto talaga nating mabago, hindi sapat na magmamarcha lang. Magtestigo kayo sa nalaman yung katiwalian. Kasi hindi nyo pwedeng ipasa lang yan sa investigador. Yung mga investigador, maghugas kamay yan. Wala kaming mahanap na ebidensya. Gaya nung kami na sa PACC, yung may mga nagsusumbong, isasabihin sa amin na tiwali yung ibang opisyal ni Pangulong Duterte. Pero nung hinihingi na namin na gumawa ng affidavit, ayaw. Pagkatapos sisisihin nyo ang PACC. Paano namin maitutuloy yung reklamo kung wala kaming ebidensya? Ganon rin yung mga yayari sa ngayon. Kailangan yung mga nakakaalam, gaya ni Marin Gutesa, no? Na sa ngayon hindi na natin narinig. Kung may nalalaman kayo at gusto nyong mabago ang bansa natin, magsalita tayo, magsalita yung nakakaalam sa korupsyon. Humingi kayo ng witness protection. Kumonsulta kayo sa abogado, kumonsulta kayo sa opposition politicians, sa mga senador na sa tingin nyo mapagkakatiwalaan nyo, puntahan nyo sa opisina si Senator Marcoleta at yung ibang
gusto nyong mapagkatiwalaan ng senador, Senator Robin Padilla, para humingi ng tulong, paano kayo mas ilalim sa Witness Protection Program? Bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon. Ba? Hindi, Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yan. Grabe kayo. Dagdag na lang po, sir. Kasi po, Mamantagin po ninyo ha, yung dalawang lalaki na to, naging yung isa ex ni Sharon, yung isa pinagtiyagaan ni Sharon. kawawa na po ang magsasaka. Ganda-ganda ni Sharon no? Magtataka po kayo mga kareaksyon. Pumatol po siya kay Kiko, no? Ang layo siyang dating girlfriend ni Robin Padilla, ni ganyan, ni ganon, ang pupugi nila. Tapos mababagsak siya kay Kiko. Kapogi din naman si Kiko. Bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon. Ba? Hindi, Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yan. Kulit mo eh. Dagdag na lang po, sir. Kasi po, kawawa na po ang magsasaka. Medyo iwan na po. Iwan na. Lahat po gumaganda ng buhay. Yung mga magsasaka, iwan na, boss. Opo, kayo na lamang po ang inaasahan. Ang DA at kayo. Sana po, maging derechahan na lang po ang kung ano man yung kailangan talaga. Huwag na po nating intindihin kung sino yung nakaupo, kung sino. Sa amin naman po, wala nang politika eh. So, totoo lang po, hindi na namin iniintindi ng aming chairman kung ano pa yung politika mo o ano yung politika niya. Magsasaka na lang po ang isipin natin, boss. Kung ano po ba sa ngayon, magkano po ang kailangan ninyo. Ang initial nga po na request namin, kahit na nga sana huwag kaming dagdagan kung balik man lang po sana yung pantay doon sa aming GAA po nung nakaraang taon, abay marami na po tayo matutulungan magsasaka po. Kapartner niyo po ako dyan. Sasabihin po natin yan sa ating chairman. Pagtutulungan po namin dahil alam niyo po, maswerte po tayo dito ngayon sa chairman natin sa agriculture at talagang sa kanya po walang politika. Lusob ng lusob ito eh. Kaya sana po, pagtulungan po natin. Isang question na lang po. Yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin niyo po kami? Ano pa talaga ang nangyari doon sa batang yon? Bakit? May nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata. Ano po ba nangyari doon sa abogado na yun? Well, actually po, ang nakakalungkot nga ay nangyari, actually hindi lamang si Kyle ang naging empleyado po ng National Irrigation. Yung magulang po niya, yung nanay at tatay niya ay nagtrabaho rin po sa NIA. In fact, yung mother niya is ang aming HR po noong time na yun, noong nakaraan, bago po siya mag-retire. Ang NIA po ay mariin po kinokondena yung nangyari kay Kyle, at nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But ang totoo po niya, nung tinignan ko nga ho yung post ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabatikos, ay nandun yung aming print po namin May isang dangkal yung binabatikos siya na iba't ibang ahensya. Sa NIA, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project, which kami naman po ay aming binalidate. Ibig niyo pong sabihin, hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po wala po akong sinasabing meron. Daw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Hindi po kami. In fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release sa agency. Makikita nyo sa aming Facebook account. Pinapakita nga po namin yung comparison doon sa aming Facebook account nung pinost ni Kyle at saka yung totoo po na sitwasyon ng project. At in fact po yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Noon pang nakaraang administrasyon po. Naayos na po ba yun? Maayos naman po. Kung sabi po nila meron. Meron kayong sinumiti na pwede nyo bang ipakita? Pwede bang ipakita yung ating report? May composite report po kasi sa maging. Pwede nyo bang ipakita rito para may record tayo? Habang hinihintay,
Okay, files. Wait lang po ha. Natanggap ko yung report, no? Pero magandang maipaliwanag kay Senator Padilla ito. Actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinocomplain ni Kyle was yung 40 million, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yon? Parang sa barm yata yun eh. Maging Lanao del Sur po. Opo. Pwede po makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po, baka pwede natin i-share. Ay, pinigay sa akin ito. Itong report natin. Andito sa akin. Wala kayong ano nito? Meron. May copy na po sa social media sa pwede. Ayan yan, dito na lang para makita ng Senator. Hindi nyo kayang ilagay rito? Para for the record? Kaya ang totoo niyan, Mr. Chair, ay kung tutuusin mo, yung kanya naman binabatikos, hindi naman sa ating administrasyon. Ano po? So, kaya nga binigyan namin din ng pansin ito. Naayos po ba niyo? Sa administrasyon niyo, naayos po ba niyo yung nirereklamo niya? Meron pong na-damage lang noong 2023 po kasi. O administrasyon niyo na yun? Yes, sir. Naayos po ba niyo? Ang 2024 na po namin naayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So, 2024 na ayos na po yun. So, ayos na po? Opo, ayos po yun. Ano pong sabi niya bago siya na, yun po ba nabawi niya na naayos niyo? Pwede po ba nating, sino bang, kasi boss, kayo yung ano, kumbaga last touch. Alam niyo po yung last touch? Kayo yung last touch eh. Tama po yan. Anyway po, nandito po yung aming representative po ng Mindanao projects, ano po, yung overall projects namin sa Mindanao. Nasaan Si po? Ma'am Salome, baka pwede ho natin, kasi sila po yung nag-validate noong project dati. Bilisan po natin, baka 3 minutes na lang ako. Dapat hindi kasama po yung Senator sagot Padilla, ikaw lang ang nag-reserve, kaya mas pwedeng i-extend yung inyong 10 minutes. Salome, magandang ano po sa inyo hapon. Pwede niyo po bang bigyan kami ng kaliwanagan dito dahil sa Mindanao po ito nangyayari. Alam niyo naman po na lugar ko din po yon. Good afternoon po, Honorable Chairperson and Honorable Senator Robin Padilla. I am Salome Naragas Layasan. I am one after we received the memorandum from Administrator Eduardo E.D. Chigilian. The team composing of technical engineers from the Mindanao regions, Region 9, 11, 12, 13, and from the central office, proceeded immediately to the Maging Communal Irrigation Project. From there, Ma'am, sorry po. Saan po ito? Lugar sa Mindanao? sa Lanao del Sur po ba ito? Lanao Sur po ng Maging. So, nag-walk through kaagad kami papuntang dam. From there, sa dam, nakikita namin upstream of the dam, may tubig and flowing towards the intake. Yung intake papunta ng main canal in full capacity. So therefore, another thing, nakikita po namin na yung physical structure ng dam ay in place. The components, the parts of the dam, andoon po. So, the team concluded that the dam is operational po. And pagkatapos doon, we proceeded, nag-walk through din kami sa main canal up to the lateral A canal and lateral B canal. Nakikita po namin that the structure ay in place and water is flowing, conveying the, nagko-convey po yung canals ng eksaktong tubig. So yung pong pinakita niyang picture na wasak, gawa na po ngayon? Opo, lahat. Hindi namin nakikita yung mga pictures na nasa social media which questions the integrity of the project. Yun po, sir. In fact, we have farmers na gumagamit na po ng tubig, nagtatanim na po. So yun, the Maging Communal Irrigation Project is operational.
Yun lang po ba ang kanyang sinasabi na nagkaroon ng anomalya doon po sa inyong ahensya? Yun lang po? Wala na po bang ibang siyang tinuro pa? Meron pa po yung ating Ditsaan Ramain National Irrigation System, particularly yung Water Masters Quarter na nasisira nung nakita namin, pinuntahan namin, nakikita yung door at saka yung electrical lang po. With the permission of Senator Padilla, tama ba ito yung posted sa kaliwa? Ibig sabihin pinost nung naging biktima. Itong sa kanan, yan ang as of October 13, 2025. Tama ba? So, ang sinasabi nyo rito, outdated yung kanyang mga in-upload na photo. Outdated. Ibig sabihin, luma. Ayan, ito yung pinicture niya sa kaliwa. Tama? At base doon sa in-encircle nyo, yun yung puno, naroon yung tower sa kaliwa. Ngayon, andito yung puno, andito yung tower sa kanan, at yan na yung kanal. So ito hindi tapos, yan tapos. Ganun. Yes, go ahead.